teacher ako, no? At bilang isang guro, laging merong layuning tinutungo yung aking pagsusulat. So, nais kong makatulong o panlinawin, halimbawa, kung ano ba yung tinatawag na inspirasyon. Upang kantahin ang isang awit mula sa libreto ni Bienvenido L. Lombera, pambansang alagad ng sining para sa panitikan, isinamusika ni Nonong Pedro para sa Tales of the Manuvo, narito sina Banawe Miklat Chansen at Rigel Borromeo. Tito Bien, if you remember, in 2009, Ballet Philippines restaged Tales of the Manuvo. I was able to play first woman in that performance where I sang Bangon sa Silangan and the duet of Noong Unang Panahon. Thank you so much for your beautiful words. And thank you as well because through that production, I was able to meet my now husband, Dominic. Maraming salamat po. Ang bersyon na ito ng Noong Unang Panahon, ang pinasikat ni Kuli Desma, ito yung solo version as opposed to the Tales of the Manuvo na duet version. Halos laganap ang tuwa kapag sa bangang ni Butil ay wala ang gubat at ilog may handang biyaya nung unang panahon ang sikat ng araw ay nagpapalago sa bawat halaman. Bakit kaya ngayon kay init ng darang ilog tinutuyo parang tinitigang nung unang panahon ang patak ng ulan pinasasariwa dahong naninilaw. Ngayon'y nagngangalit, may hanging kasabay, may bahang kasunod na nakamamatay. Nung unang panahon, ang puso ng tao'y marunong magmahal, hindi nanloloko. Sa hapis ng iba'y laang makisalo, layo'y pumayapa at hindi manggulo, pati ng langit na dati kay Baba ay nagpakalayo sa ulilang lupa. Ba't hala gumising tuyuin ang luha
Noong unang panahon, musika ni Nonong Pedero, mga titik ni Bienvenido L. Lumbera, pagtatanghal ni Dambanawe, Miklat Jansen at Rigil Borromeo. Isang masigabong palakpakan muli. Upang magbigay pugay kay Bienvenido L. Lumbera, pambansang alagad ng sining para sa panitikan, narito ang Professor Emeritus ng Universidad ng Pilipinas at autor din ng UP Press, si Dr. Teresita Jimenez Maceda. Maayong gabi kaninyong tanan, mga ginagalang kong national artist, mga kasama ko sa universidad at mga kaibigan. Malaki ang utang na loob ko kay Bienvenido Lumbera, pambansang alagad ng sining. Ang aking kamulatan sa yaman ng sarili kong panitikang Cebuano, ang kultural na produksyon ng mga kilusang panlipunan, ang paninindigan para sa pagbatid at pagsulong ng kulturang Pilipino na kung walay, magiging mahirap mag-akda ng sarili nating malaya at nagsasariling bayan para sa ating mga Pilipino. Si Bienvenido Lumbera ang dahilan ng pag-aral ko ng Masters sa Ateneo noong 1970. Pagkat una pa man sa UP, siya ang bisyunaryong nagtatag ng Departamento ng Araling Pilipino o Philippine Studies sa Ateneo. Tulad ng henerasyon ni Lumbera, sumuso ang aking henerasyon sa panitikan at kulturang Anglo-Amerikano. Tulad ng henerasyon ni Lumbera, wala kaming kamuwang-muwang sa panitikang Pilipino, maliban sa mga naisulat sa Ingles. Paano nakakalas si Lumbera sa malakas na kapit ng banyagang kultura sa kanyang isip, gayong sa Amerika pa nga siya kumuha ng kanyang doktoral na pag-aaral? Kabalintuonan. Pero dito siya nahamong harapin ang malubhang karamdamang kultural ng kanyang henerasyon at ng mga sumunod pa nang nagpasya siya sa paghimok ng kanyang tagapayo na sulatin ang kanyang disertasyon sa katutubong tradisyong panulaan ng mga Tagalog. Bilang Tagalipa, Batangas, wala rin siyang kaalam-alam sa mayamang siste at talinhaga ng sarili niyang lahi. Namangha siya sa tila bago, ngunit dati ng mundo na kanyan palang kinaugatan. Ang bunga ng kanyang pag-aaral, alam na natin lahat ito, Tagalog Poetry, 1570 to 1898, Tradition and Influence in its Development, ang una niyang hakbang sa landas ng pag-akda ng malayang bayan. Makata si Lumbera sa Ingles, ngunit sa pagbalik niya sa Pilipinas, buo na ang kanyang loob na magsusulat siya sa Filipino. Kasama ni Rolando Tino at Jose Lacaba, bumuo sila ng grupo na nagsulong ng paggamit ng pang-araw-araw na wika sa kanilang pananalinhaga ng mga konkretong mga bagay, tunog, at karanasan sa di pangkaraniwang paraan. Tinawag nila itong tulang bagay at radikal na nabago ang diksyon ng tulang Tagalog. Sa paraang ito, nahuli ng mga Makata ang kontemporaryong spirito ng panahon at napalapit ang tula sa karaniwang taumbayan. Ito ang pangalawang hakbang sa landas ni Lumbera sa pag-akda ng malayang bayan. Sa panahong naging profesor ko si Lumbera, lublob na siya sa kilusang makabayan. Naging tagapangulo siya ng panulat para sa kaunlaran ng sambayanan o paksa, isang organisasyon ng mga manunulat at artist na nagbalangkas na makabayang pagsusuri ng kalagayan ng iba't ibang sining sa bansa. Bagamat hindi nagtagal dahil sa pagbagsak ng batas militar,
Napakalaki ng impluwensya ng paksa sa pagpalawak pa ng kaalaman ng mga Pilipino sa sariling kultura at sa kahalagahan sa paggamit ng sining sa serbisyo ng sambayanan. Naalala ko pa ang diin ni Lumbera sa aming klase. Maaring di mo makita ngayon, pero ang pagsaliksik sa panitikan ng Pilipinas ay di maihihiwalay sa paninindigan laban sa mga di makatwirang struktura ng lipunang Pilipino. At buong buhay ni Lumbera mula noon ay di maihihiwalay ang kanyang sining, pagiging propesor at scholar sa makabayang adhikain. Isang napakalumbay na araw ang petsang Setyembre 22, 1972, araw ng dineklara ang batas militar sa Pilipinas. Marami sa aking mga kasama sa UP Baguio kung saan ako nagtuturo noon, ang kusang idinampot. Nabalitaan kong nagtago na rin si Lumbera. Para akong lumulutang sa kawalan dahil wala na akong thesis advisor. Kala nyo kung ano. Pero kahit papano, ilang beses ko rin siyang nakita bago nahuli ng militar. Sa tiyaga ng aking matalik na amigang si Shane Lumbera, ang naging asawa ni Bien, napalaya rin siya pagkatapos ng ilang taon. Sa halip na manghina ang loob sa sentro ng detensyon, tila nakahanap ng bagong lakas si Lumbera. Napatalas ang kanyang isip kung paano isusulong ang makabayang layunin sa loob ng kaayusang diktadura. Tinanggap niya ang pagiging editor ng buwanang magazine Sagisag, kung naaalala niyo pa ito, sa ilalim ng opisina ng impormasyon ni Kit Tatad. Binuksan niya ang magazine sa mga diskurso sa kasaysayan, ekonomiyang politikal, kulturang popular, at mga malikhaing akda sa Filipino. Nakahanap ng behikulo ang mga scholar at ang hamon sa kanila ay ang paggamit ng wikang maiintindihan ng karaniwang tao. Napakalaking kontribusyon ng Sagisag sa lalong pagpalalim ng kaalaman ng Pilipino sa kanyang sariling kultura at bayan. Ang Sagisag ay paraan ni Lumbera ng pag-akda ng malayang bayan. Nang magsara ang Sagisag, hinamon naman si Lumbera ni Dodong Nimenso, dekano noon ng Arts and Sciences dito sa UP Diliman, na i-reformat ang Diliman Review para maging mas popular ang estilo at mas basahin ng mga estudyante. Nagtagumpay din si Lumbera dito. Binabanggit ko ang dalawang magazine na ito sapagkat napakalawak ng naging impluwensya ng dalawang ito sa paghubog ng kritikal na kaisipan gamit ang popular na wika. Bahagi pa rin ito ng landas na tinatahak ni Lumbera sa pag-akda ng malayang bayan. Ang malikhaing bahagi ni Bien ay nabigyan ng pagkakataong mamulaklak sa entablado. So, narinig natin ang noong unang panahon. Noon pa man, mahilig na si Bien sa opera. Nang alukin siya ni Alice Reyes ng CCP, ballet na sumulat ng libreto para sa isang rock ballet opera na itatanghal sa CCP, hindi nagdalawang isip si Lumbera. Tinayuma ng CCP ni Imelda Marcos, walang pangingimi si Lumbera. Nagamitin ito para sa nakamamanghang Tales of the Manuvo, ang aking paboritong kolaboratibong akda, kolaboratibong rock ballet opera ni Lumbera, Alice Reyes, at ang popular na kompositor na si Nonong Pedero na hindi marunong magsulat ng nota. Pinalaya mula sa akademikong journal ang mga epikon ng mga Manuvo. Ginamitan ng masiste at popular na wika para sa kontemporaryong audience. Pinakilala ang mga sinaunang Manuvo sa kanilang nakatattoo na stockings
Sinabayan ang liriko ng mga awit na nilikha ni Lumbera ng pop at rock na himig at instrumentasyon at naging popular ang mga awit dito sa radyo. Ang nagpa-popular nito ay si Lea Navarro at Haji Alejandro. Ginawang napaka-spektakular ang entablado at sa gitna nitong lahat, sa kabila ng pag-iral ng diktadura, ang mga pasaring dito at ang mensaheng hindi si Manama, hindi si Ugasi, ang ating asahan, ating sarili. Mapangahas at napakamatagumpay ng Tales of the Manuvu. Dito rin nagsimula ang paglikha ni Lumbera ng liriko ng mga awit para sa mga popular na mga awit tulad ni Haji. Ilan pang libreto ang sinulat ni Lumbera para sa CCP. Ang Ramahari, kasama niya dito si Ryan Cayabyab, ang Noli, ang popular na Noli, ang Bayani, kolaborasyon with Jim Paredes, ang nobela ni Carlos Bulosan, America's in the Heart, na sinalin, at isinadula ni Lumbera sa Nasa Puso ang Amerika, sa Raha Sulaiman Theater, at ang ilang beses ding tinanghal na hibik at himagsik ni na Victoria Lactau sa musika ni Lucien Letaba at sa direksyon ni Alex Cortez na tinanghal dito sa UP. Ang huli tungkol sa karahasan, ang huling ito ay tungkol sa karahasan sa kababaihan sa mga unang taon ng okupasyon ng Amerika ay naiparinig din sa radyo. Samantala, patuloy ang pag-akda ni Lumbera ng mga librong gumagamit ng makabayang perspektiba sa pagkritik ng kulturang popular at panitikan ng Pilipinas. Salamat sa kanyang kabiyak na si Shane, naisalbar ang mga nawala na sanang mga sanaysay. Dahil mahilig si Bien nang magbigay ng kanyang kopya ng papel sa kung sino man ang hihingi dito. Mabuti na lang nagfa-file si Shane. Hindi ko na babanggitin pa dito ang mga libro, batid nyo na ito lahat, dahil tiyak akong nagamit nyo na ang kanyang mga akda sa klase. Binubukod tangi ko ang inilimbag ng UP Press na Writing the Nation, pag-akda ng bayan, sapagkat dito inilatag ni Lumbera ang kanyang framework sa pagkritik ng ating kultura at panitikan. Isa sa mga paboritong sanaysay dito ng mga estudyante ay ang sanaysay na dating, kung saan niya ang estetika ng panitikan, na nagbibigay halaga sa kung ano ang estetika ng panitikan para sa Pilipino. Sa pagkatao, sa isip, sa aksyon, mahigpit ang pagkabigkis ng teorya at praksis kay Bien. Mahigit na 80 na ang ating alagad ng sining. Hanggang ngayon, nagsusulat siya at nagbabasa ng tula sa mga rally at demonstrasyon laban sa mga katiwalian sa lipunan. Walang pagod sa pagsusulong ng isang malaya, nagsasarili, at makatarungang kaayusan. Sa kanyang panulat at buhay, patuloy niyang inaakda ang ating bayang nagmimithi pa rin ng tunay na kalayaan. Tiyak akong nagsasalita ako para sa marami sa aming inyong tinuruan, Bien, ang mga kasama sa pagkilos, ang iyong tinulungan para hubugin ang aming kahusayan, patatagin ang aming paninindigan, para makatulong din kami sa pag-akda ng malayang bayan. Mula sa kaibuturan ng aming kasing-kasing, ng aming puso, daghan kaayong salamat. Tunay kang artist ng bayan. Salamat. Maraming salamat, Dr. Tet Jimenez Maceda.
Inaanyayahan po namin sina UP Press Director Jose Neil C. Garcia at Dekana ng Amihan Bonifacio Ramolete upang magbigay ng katibayan ng pasasalamat, pagpupugay DVD at UP Press Kit kay Pambansang Alagad ng Sining Bienvenido L. Lumbera.